Isa pong ulat ang inilabas ng White House tungkol sa kanilang opisyal na polisiya sa crypto. Pero ang ikinagulat ng marami, wala man lang kahit isang banggit tungkol kay XRP sa buong report. Ngunit teka lang, kahit hindi po siya direktang nabanggit ay tila mas naging masaya pa ang XRP community. Bakit po kaya? Ano ang sinasabi ng report? At anong koneksyon ni Ripple sa mga binigyang diin ng gobyerno? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Bakit nga ba hindi nabanggit itong sa XRP sa 166 na pahinang ulat? Ayon po sa opisyal na crypto policy document ng White House, ay binigyang diin po nila ang mga malalaking pangalan sa industriya ng crypto. Si Bitcoin ay binanggit ng 129 times or 129 na beses. Malinaw na siya pa rin ang hari ng digital assets sa paningin ng pamahalaan ng Amerika. Sumunod po sa listahan ay sina Ethereum, Solana, Uniswap at saka Chainlink. Ngunit sa kabila ng matagal ng papel ni Ripple sa blockchain-based financial services, ay 2 beses lamang po siya na nabanggit. At ang token na sa XRP ay hindi man lang isinama. Ano naman ang pinagtutuunan ng pansin ng White House sa crypto? Sa kabila ng kawalan po ng pangalan ni XRP sa dokumento ay may isang mahalagang punto ang ulat. Ang pagpapalakas ng cross-border payments o ang pagpapadala ng pera sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang makabagong teknolohiya. Dito naging excited ang XRP community. Ang report ay nagbigay po ng direktang utos sa mga ahensya ng gobyerno tulad po ng US Treasury at Federal Reserve na maging tagapagpasimula ng makabago at efficient na paraan ng pag-transfer ng pera sa global market. Layon nitong gawing mas competitive ang US dollar sa digital age. Ngayon ay ano naman ang kaugnayan ni Ripple sa focus na ito ng gobyerno? Kung iisipin natin, ay para bang sinulat ang mga layunin ng White House base mismo sa misyon or mission ni Ripple. Si Ripple ay kilala sa kanyang serbisyo sa cross-border payments sa pamamagitan ng kanyang RLUSD platform, ang native token na si XRP at ang on-demand liquidity or ODL system. Ang layunin po ng gobyerno na makabuo ng trusted, rapid, at saka regulated na payment network ay eksaktong ginagawa na ng Ripple sa loob ng ilang taon. Kaya kahit hindi po binanggit si XRP ay halatang may pagkakatulad sa mga plano ng gobyerno at technology ng Ripple. Ayan, paano naman nag-react ang XRP community sa balitang ito? Maraming kilalang personalidad sa loob po ng XRP community ang nagsabing ito ay parang endorsement na hindi po direktang binanggit. Isang halimbawa ay si Ginoong Mike L. Carter na nagsabi sa social media platform na X na ang paglipat ng responsibilidad sa Treasury at Federal Reserve para sa innovation sa cross-border payments ay isang napakalaking patunay ng kakayahan ni Ripple at ng XRPL system. Sumagot naman si X-Finance Bull. Ayan po yung kanyang actual na post dito. Ayan. At ang sabi niya ay hindi lang yan alignment. Isa daw itong endorsement kahit hindi binanggit ang pangalan. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa kasalukuyang presyo ni XRP? Kahit maingat pa rin ang economic environment sa Amerika dahil sa hindi pa rin binabago ng Federal Reserve ang kanilang interest rates, si XRP po ay nananatiling matatag sa kanyang price support. Ibig sabihin ay kahit hindi po ganap ang kanyang visibility sa mga opisyal na dokumento ay nananatili po ang kumpiyansa ng mga investors.
Yan, ngayon ay bilang panghuling tanong ay ano ang sinasabi ng report tungkol sa stable coins at saka digital dollar? Bukod po sa cross-border payments ay binigyan pansin din ng White House ang pagbuo ng mas ligtas at regulated na mga stablecoin at ang posibleng pag-develop ng digital version ng US dollar. Sa puntong ito ay lalo pang lumalakas ang papel ng mga existing technologies tulad po ng XRPL na may kakayahang mag-adjust sa mga bagong standards. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga po ang mga ganitong balita dahil nagpapakita po ito ng direksyon ng mga malalaking bansa pagdating sa crypto. Kung paanong tumutok ang White House sa cross-border innovation ay indikasyon na papunta na po talaga tayo sa global adoption ng technology ni Ripple. At para sa mga OFW naman, yan, sa mga OFW remittance receiver o crypto investors ay makikinabang po tayo sa technology ni XRP sa mas mabilis, mas mura at mas transparent na international payments. Hindi man siya binanggit sa papel, pero sa tunay na mundo, si XRP po ang gumagawa ng trabahong gustong makita ng gobyerno. At bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw po ang mensahe ng White House. Hindi man sila nagbanggit ng pangalan ay pinakita nila kung anong klaseng technology ang nais po nilang paunlarin. At kung titingnan natin ang mga keywords tulad po ng regulated payments, cross-border efficiency, at financial market competitiveness, ay para bang hinugot nila ito sa playbook ni Ripple. Ito ay parang eksena sa pelikula kung saan hindi sinabi ang pangalan ng bida pero lahat ng kwento ay tungkol sa kanya. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.